Sa bayan ng San Rafael, tila isang malaking kasalanan ang mangarap ng higit sa kung ano ang nakasanayan, lalo na kung isa kang babae. Mag-asawa ka na lang, Estela, laging payo ng kanyang ina habang tinatadtad ang kinudkod na niyog. Mabuti pa si Annalyn, may sariling tindahan na. Hindi gaya mo, puro ambisyon. Hindi na lang sumagot si Estela. Sa halip, pinanatiling tahimik ang loob pero galit ang dibdib. Hindi niya alam kung bakit kasalanan ang mangarap maging guro. Sa simpleng eskwelahan lang naman, hindi artista o beauty queen. Ang tatay niya, bihirang magsalita, pero ang katahimikan nito ay palaging may bigat. Sa tuwing tinatalakay nila ang Maynila, sagot lang nito ay iling. Delikado ron. Hindi para sa iyo yun. Pero para kay Estela, ang hindi pagpunta sa Maynila ang tunay na delikado. Delikado sa pangarap, delikado sa kinabukasan niya. 2 linggo matapos ang huling argumento nila, umalis si Estela. Bitbit ang isang lumang backpack, 3 pirasong damit at kaunting cash mula sa naipagbili ng gulay at paminsang pag-aalaga ng mga batang anak ng kapitbahay. Hindi siya umiyak habang umaalis. Hindi siya lumingon. Ang luha, inilaan niya sa biyahe ng bus. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng usok, alinsangan at ingay ng jeep at bus na tila hindi natutulog. Isang kamag-anak sa Tondo ang pansamantalang tumanggap sa kanya. Sa isang maliit na kwarto, siksikan silang 5. Sa kabila ng sikip at init, nagpapasalamat siya dahil kahit papaano may bubong siyang inuuwian. Kinabukasan, agad siyang naghanap ng trabaho at nag-enroll sa State University. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap siya ng text. Ang unang tumanggap sa kanya ay isang maliit na cafe sa may Makati. Hindi magarbo, pero sapat na ang sahod para makabili ng pagkain at mga kailangan sa school. Makalipas ang 1 buwan sa trabaho, nagsimula na rin siyang pumasok. Freshman siya at ang kurso ay education. Unang araw pa lang, porsigido si Estela sa klase. Nais niyang may mapatunayan, nais niyang pagbutihan, lalo na't mahalaga ang bawat oras niya sa pag-aaral. Nakukuha naman niya ang mga scores na gusto niya sa quizzes, recitations at projects. May napaperfect pa nga siya, at so far, masaya siya sa tinatakbo ng kanyang pag-aaral. Lunes ng umaga, habang inaayos niya ang mga tasa at tinapay sa cafe, dumating ang isang customer na agad niyang napansin. Matangkad, maputi, may suot na itim na jacket kahit terik ang araw. May dalang flight manual sa ilalim ng braso, tila laging aborido. Isang iced Americano, no sugar, sambit ng lalaki habang nakatingin sa cellphone. Hindi ito tumingin sa kanya. Sure sir, gusto niyo po ba ng yelo? O masungit lang talaga kayo kapag umorder ng kape? Pabirong sabi ni Estela, sabay ngiti. Napatingin ang lalaki. Isang pilit ng ngiti lang ang isinukli nito. Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw, bumabalik ang lalaki. Sa tuwing siya ang barista on shift, siya rin ang ino-orderan nito. Alam mo bang mas masarap ang timpla ng kape mo kesa sa mga dating barista? Sabi nito isang araw. Siguro kasi mas madalas na tayong magkausap. Natatanggap mo na ang tamis ng buhay. Sabay kindat ni Estela. Napangiti ang lalaki. Gabriel, gay bang nickname ko? Stella, tinuro pa ang name tag. Nagpalitan sila ng tango at ngiti. Pero mula noon, natandaan na nila ang pangalan ng isa't isa. Hindi agad naging malapit si Stella kay Gabe. Pero napansin niya, marami itong dalang libro, laging puyat at kung minsan ay mahuhuling nakatulog sa sulok habang bukas pang flight manual. Student pilot ako, sabi nito minsan nang maabutan niya itong nakatulog habang nakasubsob ang mukha sa libro. Kaya pala parang nakakabangungot yan. I mean, napakaraming librong binabasa? Sagot ni Stella. Napangiti si Gabe. Well, hindi madali ang course. Mahalagang oras at mahalang bayad. Totoo, mas malalaman mong halaga ng oras. Pero, alam mo, pareho tayo may pangarap. Sabi ni Stella, sabay abot ng libreng slice ng banana bread. Libre ko na to, para sa mga nangangarap. Hindi man niya aminin na curious si Stella. Parang may lukot sa likod ng mga mata ni Gabe.
parang may bigat na ayaw nitong bitawan. Pero hindi pa oras para manghula. Ang alam lang niya, nagsisimula pa lang ang kwento nila. Isang linggo na rin ang lumipas mula noong unang narinig ni Stella ang pangalan ni Gabe. At gaya ng gawin nito, hindi ito pumalya sa pagbalik. Tuwing alas 7 ng umaga, tiyak na lalakad ito papasok ng cafe, lalapit sa counter na tila sinadya ng si Stella ang naka-duty at magsasabi ng parehong order. Iced Americano, walang sugar. Walang yelo ulit? Tanong ni Stella isang araw habang pinipisilang takip ng tasa. Mainit kasi ang ulo ko. This time, meron ng yelo para malamigan. Nakangiting sagot ni Gabe sa barista. Gusto mo ng cookie? Tanong niya. Libre kung sasabihin mong magaan ang araw mo. Hindi agad sumagot si Gabe, pero sa dulo, tumango naman. Sure, medyo magaan. Ngayon lang. Salamat sa'yo. Parang kinilig si Stella sa narinig. Sa halip, inabot niya ang cookie at sa unang pagkakataon, napansin niyang hindi na masyadong magaslaw si Gabe. Mas kalmado, parang may kapayapaan na sa kilos kahit pa sandali lang. Minsan, habang naglilinis siya ng table sa dulong bahagi ng cafe, narinig niyang kausap ni Gabe ang isang kaklase nito sa cellphone. Wala pa rin akong pambayad sa simulator hours. Kung hindi ako makakakuha ng slot next month, mapag-iiwanan na naman ako. Tahimik si Stella sa gilid, kunwaring nagpupunas ng mesa. Pero sa totoo, mabigat ang dibdib niya. Alam niya ang pakiramdam ng kapos at ang takot na maiiwan ng pangarap. Nang gabing yon, hindi siya mapakali. Habang nagbubukas siya ng modules sa kanyang online class, pabalik-balik ang isip niya sa sinabi ni Gabe. Hindi mo naman problema yun, Stella. Bulong niya sa sarili. Pero sa puso niya, tila kabaligtaran ng sinasabi. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang palitan nila ng kwento. Minsan, tungkol sa biyahe ni Gabe sa training flight. Minsan, tungkol sa mga batang tinuturuan ni Stella bilang volunteer sa public school tuwing Sabado. Ang galing mo, sabi ni Gabe isang araw. Nagagawa mo pa rin mag-volunteer kahit working student ka. Hindi naman ako matalino, pero marunong akong dumeskarte. Sagot ni Stella. At saka, hindi ba masarap tumulong? Masarap yung alam mong kahit paano ay may natutulungan kang iba. Tahimik si Gabe saglit. Tumingin ito sa kanya, malalim. Ngayon ko lang narinig yan mula sa isang taong hindi nagpapanggap. Napakunta ang noon ni Stella. May trauma ka ba sa mga taong kunwari mabait? Ngumisi si Gabe. Marami. Basta, ewan ko ba. Ang natitiya ko lang, hindi ka kabilang sa mga taong nagpapanggap. Nagpalitan silang dalawa ng matamis na ngiti. Minsang maulan na gabi, inabutan si Gabe ng malakas na ulan sa labas ng cafe. Halos ubos ng kape niya pero hindi siya umaalis. Wala kang payong? Tanong ni Stella. Wala, sagot nito habang pinagmamasdan ng pagbuhos ng ulan sa labas. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta ngayon. Napatingin si Stella. Iba ang pagkakasabi ni Gabe. Parang hindi lang literal, parang may kasamang pagkalito sa buhay. May problema ba? Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot ang binata. Tumitig lang ito sa tasa bago nagsalita. Hindi madali ang training. Hindi rin madali ang buhay. Minsan kahit anong sikap mo, parang hindi ka pa rin sapat. Napalunok si Stella. Alam ko ang pakiramdam na yan. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang tahimik na pag-unawa ang bumalot sa pagitan nila. Hindi pa ito pag-ibig pero malinaw na simula na ito ng koneksyon. Sa sumunod na linggo, may bitbit si Gabe na simpleng notebook. Para sa'yo, sabi niya habang inaabot ito. Sabi mo gusto mong maging guro. Naisip ko baka magagamit mo to sa lesson plans mo. Napatingin si Stella sa simpleng notebook na may naka-emboss na salitang Dream Big. Tila walang halagang material pero sa puso niya napaka-espesyal. Nakakahiya naman, sabi niya rito. Bakit? Baka bukas ikaw nang nagtuturo sa mga batang ang pangarap ay maging piloto tulad ko. Napangiti si Stella. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin ang kwento nila. Pero sa sandaling yon, sapat na ang presensya ng isa't isa. Sapat ng ideya na kahit saglit, may taong naniwala sa kanya.
Walang nagmamadali sa kanilang dalawa, pero unti-unti sa bawat sulyap, sa bawat palitan ng biro, sa bawat tahimik na gabi sa loob ng cafe, may namuong hindi lang basta-bastang pagkakaibigan. At si Stella dating walang iniintindi kundi ang pangarap niya, ay unti-unti ring napapatingin sa isang bagong direksyon. Isang direksyong may kasamang isang lalaking hindi niya inasahan na magiging bahagi ng kanyang mundo. Mula nang ibigay ni Gabe kay Stella ang simpleng notebook, tila may binuksang bagong pahina ang kanilang ugnayan. Hindi man ito lantaran, nararamdaman ni Stella ang unti-unting paglapit nila sa isa't isa. Hindi lang bilang magkakilala, kundi bilang dalawang taong tila sabay na humahakbang sa parehong landas. Simula noon, naging mas regular ang kanilang pag-uusap. Hindi na lamang sa tuwing may order si Gabe ng kape o tuwing bibiruin siya ni Stella. Madalas na rin silang magkasabay sa pag-uwi, lalo na kapag inabutan ng ulan. At kapag hindi naman, naglalakad silang magkasabay sa kahabaan ng Ayala Avenue habang pinapanood ang mga ilaw sa gusali na tila bituin sa lungsod. "Stella," sabi ni Gabe minsang gabi, habang pareho silang nakaupo sa bench sa may underpass. Hawak ang tigisang plastic ng fishball. "Naalala ko nung unang makita kita. Inis na inis ako sa'yo." "At bakit naman, Sir Masungit?" "Ang ingay mo kasi. Sa gitna ng araw habang gulong-gulo na ako sa problema sa training, ikaw pa to may energy mag-smile at magpatawa." "Baka naman kasi hindi ka sanay sa magagandang barista." Sabay kindat niya rito. Napailing si Gabe. Hindi ako sanay sa mga taong totoo." Hindi kailanman naging madali ang buhay ni Stella sa Maynila. Kahit may part-time job at scholarship sa pamantasan, marami pa rin siyang pinagdaanan. Minsan, kinukulang siya ng pamasahe. Minsan, sinasakripisyo niya ang isang buong araw na pagkain para makabayad sa printing ng mga papeles. Pero sa bawat araw ng pagod at gutom, laging naroon si Gabe. Kapag may sobrang pagkain sa bahay ng pinsan ni Gabe, dinadala niya ito kay Stella. Kapag may libreng time, tinutulungan niya itong mag-review para sa midterms. Kapag nalulungkot si Stella at gustong umuwi sa probinsya, hinahawakan ni Gabe ang kamay niya at sinasabing, "Kaya mo yan. Ilang hakbang na lang. Huwag ka nang sumuko ngayon." Dahil kay Gabe, mas lalong naging matibay ang paninindigan ni Stella. At sa bawat ngiting ibinabalik niya rito, unti-unting lumalalim ang kanyang damdamin. Isang gabi ng Sabado, matapos ang buong araw na review class ni Gabe sa Aviation Academy, nagyaya itong kumain sa karinderya sa may likod ng cafe. "Alam kong hindi to fancy pero gusto ko sanang makasama ka ng mas matagal," sabi nito. "May mas fancy pa ba sa karinderya kung ikaw naman ang kasama?" Biro pa ni Stella. Habang magkasabay silang kumakain ng adobo at ginataang gulay, dumiretso sa punto si Gabe. "Stella, matagal na kitang gusto." Napabitaw ng kutsara si Stella. "Aha? Matagal na. Simula nung una mo akong tinawanan kahit masungit ako. Simula nung binigyan mo ako ng cookie at sinabi mong libre pag magaan ang araw ko. Simula nung pinilit mong ngumiti kahit pagod ka na." Hindi agad nakapagsalita si Stella. Sa loob-loob niya, matagal na rin siyang may nararamdaman. Pero palagi niya yung pinipigil dahil una sa lahat, ayaw niyang masaktan. At pangalawa, natatakot siyang baka masira ang bagay na matagal niyang binuo, ang kanyang sarili. "Alam kong may pangarap ka," dagdag pa ni Gabe. "At alam kong hindi ako bahagi nun. Pero kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng hinaharap mo." Tahimik hanggang sa dahan-dahang ngumiti si Stella. Kumakabog ang puso niya. "Kung malalagpasan mo ang final simulator mo next week, papayag akong maging bahagi ka ng future ko." "Deal," sagot ni Gabe sabay abot ng kamay. Nagka-shake hand sila at doon nagselyo ang pangako sa simpleng pagpapatuloy ng hapunan. Lumipas ang mga buwan, sa bawat pagsubok ni Gabe sa flight school, si Stella ang unang sinasandalan niya. Kapag may delay sa bayad, siya ang una niyang kinikwentuhan. Kapag may mga tanong sa navigation, tinutulungan siya ni Stella sa pag-iintindi sa phrase o sa explanation kahit pa hindi niya ito naiintindihan ng husto.
At sa tuwing si Stella naman ang nade-depress sa dami ng aralin sa education, si Gabe naman ang nagbibigay ng chocolate drink at post-it note na may nakasulat na "One day, you'll teach kids who will remember your name forever." Hanggang sa dumating ang araw na inaasam ni Gabe. "Pumasa ako, Stella!" Sigaw ni Gabe sa kabilang linya ng tawag. "Talaga?" Muntik nang mabitiwan ni Stella ang hawak na tray sa cafe. "Oh my God, Gabe! Graduate na ako. May lisensya na ako. I'm officially a pilot." Tumalak si Stella sa tuwa. Hindi niya inisip kung may nakakakita. Ang mahalaga, natupad na rin ang pangarap ng lalaking minsang galit sa mundo. Pero natutong umiti ng dahil sa kanya. Nagsimula na rin maging opisyal silang mag-boyfriend at girlfriend. Makalipas ang 3 buwan, nagtatrabaho na si Gabe bilang co-pilot sa isang local airline. Minsan, wala ito ng ilang araw, pero palagi itong tumatawag bago matulog si Stella. Si Stella naman, nagsimula ng magturo bilang substitute teacher sa isang private school habang tinatapos ang kanyang practicum requirements. Makalipas lang din ng ilang buwan ay nakapagtapos na si Stella sa kolehiyo. Naghanda na rin siya para sa kailangang i-take na exam para magkaroon ng LPT sa pangalan niya, Licensed Professional Teacher. Nagbago ang lahat, ngunit sa puso nila, ang pagmamahal nila ay nananatiling matatag. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng apartment building, hawak-hawak ang nilutong pansit kanto ni Gabe, bigla itong lumuhod. "Stella!" Gulat na gulat ang dalaga. "Gabe, anong ginagawa mo?" "Simple lang. Wala akong singsing ngayon kasi wala pa akong pambili. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit natupad ko ang first step sa pangarap ko. At gusto kong habang lumilipad ako sa ulap, ikaw ang tahanang uuwian ko." Hindi mapigilan ni Stella ang luhang pumatak. "Ang corny mo?" sabi niya sabay tawa. Todo ngiti rin si Gabe kahit kabado na baka ma-reject siya. "Pero papayag ka ba?" "Oo naman, mahal na mahal kita, Gabe." "Mahal na mahal din kita, Stella." Sabay silang umiti na agad ding napalitan ng tawanan. Pareho silang na-excite sa kung anong naghihintay sa kanila sa hinaharap. Makalipas ang 5 buwan, dumating na ang araw na pinakaasam ni Stella at ni Gabe. Ang kasal ay simple lang, isang maliit na garden wedding sa Tagaytay, kung saan naroon ang ilang piling kaibigan, ilang katrabaho, at isang matandang guro na nagsilbing ikalawang ina ni Stella sa Maynila. Nakaputing dress si Stella. Hindi mamahalin pero sakto sa kanya. Sa altar, si Gabe ay nakaputing barong na may pilit na ayos sa buhok. Habang nagsasalita ang pari, tinanong nito, "Tinatanggap mo ba si Stella bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa?" "Simulat sa pool, siya na po ang ginhawa ko," sagot ni Gabe habang nakatitig sa kanya. At si Stella, na matagal nang naglalakad mag-isa sa mahirap na daan ng buhay, tuluyang umiti. Sa wakas, may kasabay na siya. Ang mga sumunod na taon ay puno ng pagsisikap. Naging palagian ang paglipad ni Gabe sa iba't ibang bansa. Singapore, Japan, Dubai. Malayo man sa isa't isa, palagi namang may video call, palaging may iniiwang sulat, palaging may pangakong uuwi. Si Stella naman ay tuluyang nagtuturo sa isang kilalang private school. Masaya siya sa mga batang tinuturuan niya. Nakapagsimula na rin siya ng master's degree at palaging excited ikwento kay Gabe ang mga aralin. Umunlad na rin ang pamumuhay nila. Kung dati ay nakatira sila sa maliit na kondo, ngayon ay matatapos na ang pinapagawa nilang bahay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na paulit-ulit niyang nababanggit. Ngunit hindi kailanman nasasagot. "Gabe, kailan tayo magkakaanak?" Minsan, tahimik lang si Gabe, walang kibo. Minsan, natatawa. "Hindi pa siguro time. Busy pa tayong dalawa." Minsan, medyo naiirita na. "Stella, wag muna nating pag-usapan yan." At sa bawat wag muna, unti-unting lumalalim ang butas sa puso ni Stella. Pero dahil mahal niya si Gabe, pinipili niyang magtiwala. Hindi niya alam
Ang sagot ay matagal nang nakatago. At ang tanong na paulit-ulit niyang binabalikan ay isang paalala na may lihim pa siyang hindi natutuklasan. Kung may panahong pwedeng i-freeze si Stella, siguro ay yung mga araw na bagong kasal pa lang sila ni Gabe. Gabi-gabi silang magkatabi sa maliit na kondo nila sa Taguig. Walang kutsyon na mamahalin pero may unan at kumot na mabango. At isang lalaking naglalambing habang naghuhugas ng pinggan. "Ako na rito," sabi ni Gabe minsang gabi. "Pagod ka na sa klase." "Hindi ka ba napagod sa biyahe mo?" tanong naman ni Stella. "Hindi ako napapagod kapag ikaw ang uuwian ko." Tumawa si Stella. "Smooth talker. Dati masungit ka. Ngayon masungit pa rin. Pero sa'yo lang ako nagpapalambing." Kapag pareho silang walang pasok, magkasama silang namamalengke sa labas ng Guadalupe. Si Gabe ang tagabitbit habang si Stella ang tumatawad. Tawad Queen ang tawag ni Gabe kay Stella. 30 pesos na lang po itong sitaw, hirit ni Stella sa tindera. "Ay nako miss, baka naman sa palengke ng panaginip yan," sabay tawa ng tinderang matanda. Ngumiti si Gabe at nag-abot ng dagdag bayad. "Sorry po, masyado nang po magaling magturo to kaya akala niya estudyante nyo." Sa hapon, magsasalo sila ng ginisang gulay, tuyo at mainit na kanin habang nakikinig ng classic OPM. Para kay Stella, ito na ang langit. Tuwing uuwi si Gabe galing sa biyahe, palaging may pasalubong. Minsan lang ito, pero palaging may effort. "Para sa'yo, ma'am." Abot niya ng maliit na snow globe galing sa Japan. Ano to?" tanong ni Stella, kinikilig. "Para raw sa mga taong malamig ang ulo. Pampaalala na may umiibig sa kanila kahit malamig ang paligid." "Ang cheesy mo talaga." "Pero ngumiti ka, oh." Nagkulitan pa sila buong magdamag noon. Sa kama, bago matulog, madalas nilang pag-usapan ang mga pangarap nila. "Pag nakaipon tayo, lipat tayo sa bahay na may maliit na garden," sabi ni Stella habang nakahiga sa braso ni Gabe. "Bakit? Gusto mong magtanim?" "Hindi. Gusto ko lang na may araw na papasok sa kusina para kapag nagkakape ako, mainit pa rin kahit wala ka." Tahimik si Gabe. Hinawakan nito ang kamay niya. "Promise ko yan, Stella. Bibigyan kita ng tahanan kung saan hindi ka na kailanman lalayo sa liwanag." Sa kabila ng saya, dumaan din sila sa mga tipikal na pagtatalo ng mag-asawa. Minsan, tungkol sa schedule ni Gabe, sa madalas wala tuwing may mahalagang okasyon. Minsan, tungkol sa pagkasabik ni Stella na magkaanak. "Gusto ko lang naman, may tawagin tayong atin," bulong ni Stella. Niyakap siya ni Gabe. "Darating din tayo dyan. Hindi pa siguro ngayon." "Bakit? Takot ka bang maging ama?" "Hindi. Takot lang akong mabigo ka." "Bakit mo naman iisipin yon?" Hindi agad sumagot si Gabe. Bagkos, hinalikan siya sa noo at niyakap ng mas mahigpit. Hindi man nakuha ni Stella ang tiyak na sagot, pinili niyang maniwala na isang araw, darating din sila sa oras na sinasabi ng asawa niya. Dahil sa loob ng 7 taon na kilala niya si Gabe, wala itong dahilan para pagdudahan niya. Sa isang weekend na sabay silang off, napagpasyahan nilang mag-road trip papuntang Tagaytay. Gamit ang luma ngunit maaasahang sedan na nakuha nila mula sa promo ng airline ni Gabe. Bumiyahe sila ng walang plano, kain dito, picture doon, at tawa kahit naligaw. Sa isang kainan na may taniman ng mga bulaklak, nag-order sila ng bulalo at tawilis. "Kung hindi ka naging piloto, anong gusto mong maging?" tanong ni Stella habang nilalagyan ng kalamansi ang sausawan. "Barista, para lagi akong nasa cafe at lagi kitang makikita." Napangiti si Stella. "Kung hindi ako naging guro, baka writer ako o hindi kaya tour guide sa museum." "Bagay, ang boses mong mahinahon, parang audio guide ng National Museum." "Excuse me, masarap lang talaga akong pakinggan." Habang palubog ang araw, pumunta sila sa may park sa tapat ng Taal. May hawak si Stella na disposable camera. "Smile!"
Utos na kay Gabe. Ngumisi ito pero sabay silang tumingin sa isa't natawa. Sa halip na sunset, ang nakuha niyang kuha ay silang dalawa. Tawa ng tawa, walang kaayusan ng buhok pero puno ng saya. Nakunan mo ako, sabi ni Gabe. Oo, para pag nawala ka, may pruweba ako na masaya ka rin minsan. Napatingin si Gabe, saglit na natahimik. Hindi ako mawawala, sagot nito. Hindi kita iiwan. Pag uwi nila kinagabihan, natulog sila ng magkayakap. Pero si Stella, bago pumikit, napatingin sa kamera sa tabi ng drawer. Kinuha niyang larawan at pinagmasdan. May saya, oo, pero sa isang banda, may lungkot sa mata ni Gabe. Parang may tinatago. Guni-guni ko lang siguro, bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na buwan, naging mas madalang ang mga biyahe ni Gabe pa uwi. May bigla ang recruit mahal, sabi nito minsan. Akala ko sa Vietnam lang. Nagdagdag sila ng Singapore at Japan. Back to back. Sorry. Hindi sanay si Stella sa layo, pero tiniis niya. Siya pa rin ang unang magte-text ng good morning at huling magbibigay ng virtual kiss bago matulog. Naging routine, naging normal. Hanggang isang araw, habang inaayos ni Stella ang laptop ni Gabe para sa Zoom call nito, bigla siyang nakakita ng notification sa email. Flight itinerary, Emirates Airlines. Napakunot ang noon ni Stella. Emirates? Akala ko local ang airline niya. Tanong niya sa sarili. Bumukas ang inbox, hindi sinasadya, pero hindi rin sinasadyang isara. Ang email ay may subject line, Final Return to Manila, August 16, 3:45 p.m. from Dubai. Napaisip siya, linggo pala ngayon, August 10. Pero sabi ni Gabe na sa Cebu pa raw siya at hindi pa sigurado kung kailan uuwi. Bakit may return flight from Dubai? Hindi siya kumibo. Lunes, hindi pa rin nagpaparamdam si Gabe. Naka-off ang cellphone nito, walang reply kahit sa messenger. Kinabukasan, tinawagan niyang airline contact sa HR na minsang naging estudyante niya sa review center. Hi, Ma'am Stella! Bati ng lalaki sa kabilang linya. Hi, Brian. Quick lang, si Gabe ba assigned pa rin sa local routes? Si Sir Gabe, hindi na po. Resign na siya 2 months ago. Ngayon, freelance na yata siya sa Middle East. Nabanggit ng kaibigan kong ground staff. Nagka-family emergency raw kaya lumipat. Nanlambot si Stella. Family emergency? Yes po. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng bahay. Hindi niya na rin maalala kung paanong napunta sa kamay niya ang airport arrival schedule. August 16, 3:45 p.m. Emirates from Dubai. Tumindig ang balahibo niya. Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Basta't nagbihis siya ng simpleng damit, nagdala ng jacket at sumakay ng taxi papuntang Naiya. Habang nasa biyahe, pilit niyang inaalo ang sarili. Baka hindi naman. Baka business lang. Baka... Pero sa bawat baka, mas lalong humihigpit ang dibdib niya. Pagdating sa airport, sumiksik siya sa mga naghihintay ng arrivals. Dala ang maliit na bouquet na binili niya sa labas. Balak niyang sorpresahin si Gabe, na alam niyang pabalik na. Napansin siya ng ilang ground staff. Ma'am, tudungan ko kayo? Tanong ng isang babae. Hindi na, may susunduin lang ako, sagot niya rito. At doon, sa mismong gate ng arrival area, nakita niya si Gabe. Bitbit ang 2 maleta. Nakakap, naka-black hoodie. Kasunod nito, isang babae, matangkad, morena, maganda. Kasabay niyang 2 batang lalaki. Parehong singkit ang mga mata at may matangos na ilong gaya ni Gabe. Ang babae ang unang tumakbo papunta sa lalaki. Love! Sigaw nito. Pagkatapos, yumuko si Gabe at sinalubong ang mga bata. Miss na miss ko kayo, sabi ni Gabe. Narinig ni Stella mula sa maliit na distansya. Tumigil ang oras. Tumigil ang lahat. Nang dumaan si Gabe sa harap niya, hindi siya agad napansin ito. Ngunit si Stella, hindi na nakapagpigil. Gabriel,
Halos mabitiwan ni Gabe ang hawak na bag. Stella? Ang tagal mong hindi umuwi. Akala ko busy ka sa trabaho. Akala ko... Stella, hindi rito. Pagmamadali ni Gabe. Ako lang pala ang hindi nakakaalam na may pamilya ka na. Tahimik ang paligid, pero sa tenga ni Stella, parang may kung anong dagundong. Baka ingay ng katotohanan. Ang babaeng kasama ni Gabe ay napatingin. Siya ba yung sinasabi mong co-worker mo lang dati? Tanong nito, halata sa boses ang inis. Napatingin si Stella sa mga bata. Sa itsura nila, sa pagkakahawak nila sa kamay ni Gabe. Hindi na niya kailangang tanungin pa. Tumalikod siya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa mga oras na yon, wala nang salita ang makakabura ng katotohanan ng buong buhay niyang inakala. Buong akala niya ay totoo ang lalaking kasama niyang mangarap, pero ang tanging katotohanan pala ay niloloko lang siya nito. Mabigat ang katawan ni Stella habang naglalakad papalayo sa arrival area. Parang pinutol ang pakpak niya sa gitna ng paglipad. Wala siyang direksyon, wala rin siyang salita. Lahat ng ingay sa paligid ay naging hungkag. Tila binulag, biningi, at pinatahimik siya ng katotohanang hindi niya inakalang kailanman ay haharapin niya. May pamilya na si Gabe. Hindi rin siya hinabol ng asawa niya. Walang palusot, walang kahati. Walang paliwanag na pwedeng magsalba sa ginawa nito. Ang lalaking tinulungan niyang lumipad, siya rin palang lalaglag sa kanya. Sa taxi pa uwi, tahimik lang si Stella. Pinapanood niya ang mga ilaw sa daan pero wala siyang nakikita. Sa isip niya, bumabalik-balik ang imahe ni Gabe. Nakangiti habang sinasalubong ng ibang babae. At ang mga anak nitong halos kasing edad na ng relasyon nila. Ilang taon na ba ang mga batang yon? 5? 4? Habang siya ay nagtuturo, naghihintay, nagpapakabait at nagtitiis, may ibang tahanan na palang inuuwian si Gabe. May ibang pamilya ng sinisigurong masaya at buo habang siya'y nananatiling umaasa. Naalala niya ang mga pagkakataong tinanong niya si Gabe kung bakit ayaw pa nitong magkaanak. Naalala niya ang mga gabi na umiiyak siya sa banyo habang tinatakpan ng bibig upang walang makarinig. Naaalala niya ang mga palusot, ang mga pagliban, ang mga biglaang biyahe. Lahat pinaniwalaan niya. Diyos ko, paano nagawa yun sa akin ng asawa ko? Bumagsak ang luha niya, parang ilog yon na walang tigil sa pag-agos. Pagdating sa unit nila, dumiretso siya sa kwarto. Hindi siya kumain, hindi siya nagbihis, hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa kama, yakap ang sarili, habang ang tahimik na gabi ay unti-unting bumaon sa balat niya na parang mga karayong. Ilang oras siyang ganoon, hanggang sa tila wala nang mailuhang luha. Ang katawan niya ay nanlamig, ang mga mata, namaga, ang bibig, tuyo. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi rin siya sumagot sa mga tawag. Ilang text mula kay Gabe ang pumasok. Stella, please. Hindi mo naiintindihan lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Ayokong masira to. Napangisi siya sa huling mensahe. Masira? Anong klaseng pagkasira pa bang hindi pa nangyayari? Hindi siya sumagot. Sa halip, binura niya ang pangalan ni Gabe sa contacts. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Maynila, naramdaman niyang muli siyang nag-iisa. Bago pa man niya madiskubre ang mga kasinungalingan, may isang araw na akala ni Stella sapat na ang kilig para buuin ang buhay. Ito ang araw na nag-date sila ni Gabriel. Heto na ako, hingal ni Stella habang papalapit sa Carriedo Station. Bit-bit ang maliit na backpack at suot ang simpleng puting blouse na may bulsa sa dibdib. Pinagpapawisan siya sa LRT pero hindi niya inalintana. Gusto niya lang makarating sa Binondo ng maaga. Nakaabang si Gabe sa ilalim ng signage ng isang drugstore. Naka-gray shirt at faded jeans. May hawak na maliit na fan, yung tipong nabibili sa tabi-tabi. Gusto mo bang ibuga ko pa to sa'yo? Biro niya habang pinapaypayan ang sarili.
Gusto ko sanang sabihin na oo. Kaso, baka mapaibig ako agad. Napatingin si Gabe. Witty ka ngayon Kailangan ko mag-effort. First time kitang makadate. Binondo, makulay, mausok, mainit. Pero para sa kanila, parang ibang mundo. Nagpasya silang maglakad-lakad muna sa Ongpin Street. Sa magkabilang gilid ng Chinese grocery, old school jewelry shops, herbal stores at mga tindang mooncake sa bawat sulok. Dito ako madalas mamasyal ng working student ako, sabi ni Stella habang tinuturo ang lumang bookstore sa gilid ng kalye. Di ako bumibili nagbabasa lang ako sa loob tapos lalabas na parang walang nangyari. Totoo ba? Hindi ka nahuli? Pwede ba yon? Charm at pakyut ang puhunan, style ko yon. Sabay kindat. Kaya pala may criminal energy ang dating mo. Natawa silang pareho. Unang stop, Dongbei Dumplings. Gusto mo ng pan-fried o steam? Tanong ni Gabe habang pinupunasan ng tissue ang table nila. Kahit alin, basta ikaw ang kasama, okay na. Sabi ni Stella na may halong biro pero seryoso sa loob. Dumating ang order, habang kumakain, napansin ni Stella na tahimik itong si Gabe. Uy, seryoso ka masyado. Hindi ka na yung masungit na suki ng cafe namin dati Napangiti si Gabe. Nag-iingat lang ako. Sa dumpling? Sa'yo. Napatingin si Stella at saglit silang natahimik. Bakit? Bulong niya. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo. Alam ko magkaibang mundo natin pero kapag kasama kita, parang may bago akong tinitingnan na langit. Pagkatapos kumain, dumaan sila sa isang Chinese shop at doon bumili ng tikoy at hopya. Habang hawak ni Stella ang paper bag, kinunan siya ni Gabe ng picture gamit ang luma nitong film camera. Hoy, pangit ng anggulo. Maganda ka kahit saan. Bolero? Hindi ako bolero. Observer lang. Sabay silang naglakad papuntang Skolta habang sinasayaran ng sikat ng araw ang lumang gusali. Nagugustuhan mo ba to? Tanong ni Gabe. Yung hopya? Hindi, yung ganito. Yung kasama ko, simple lang. Tumango si Stella. Oo, kasi ngayon lang ako may kasamang hindi kailangan ng maraming salita para mapasaya ko. Napatingin si Gabe sa kanya bago napangiti. Umupo sila sa may gilid ng Jones Bridge. Pinapanood ang mabagal na agos ng ilog Pasig. May mga batang naglalaro sa tabi ng ilog, mga jeep na bumubusina sa kalsada, at mga uwak na dumarapo sa mga wire. Tahimik silang dalawa, walang nagsasalita, pero wala ring awkwardness. May gusto sana akong itanong, basag ni Gabe sa katahimikan. Sure, go lang. Bakit mo ako tinulungan nun? Doon sa cafe, sa pagkain, sa pag-aaral. Napatingin si Stella sa kanya. Kasi nakita ko sa iyong sarili ko, parehong nangangarap, parehong walang-wala. At dahil alam ko kung gaano kahirap, gusto ko sanang kahit isa sa atin makarating man lang sa dulo. Ngumiti si Gabe matapos marinig ang sagot niya. Dahan-dahan itong hinawakan ang kamay ng dalaga. Tumingin si Gabe sa kanya. Matagal, parang may gustong sabihin pero hindi maibulalas. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Ngumiti si Stella. Kanina mo pa ako hawak. Magkadikit na ngayon ang mga palad nila. Walang halik, walang yakap. Pero sa haplos ng mga daliri, nandun ang lahat ng damdaming hindi pa nila kayang bigkasin. Habang papalubog ang araw, nagpasya na silang umuwi. Tumigil muna sila sa may simbahan ng Binondo. Nagsindi ng kandila si Stella, tahimik na nagdasal. Anong hiling mo? Tanong ni Gabe. Na kung ano man tong nararamdaman natin ngayon, sana, totoo. Sana ako yung natin sa dasal mo. Bulong ni Gabe. Ngumiti si Stella. Siyempre, ikaw yon. May iba pa ba? Nagpalitan ulit silang dalawa ng matamis na ngiti. Sa huling hakbang nila palabas ng simbahan, magkaakbay na silang dalawa. At sa gitna ng makitid na kalye, usok ng jeep at tunog ng lumang lungsod, nahanap nila ang sarili nila sa isang simpleng sandali. Isang sandaling hindi magarbo pero totoo.
Isang sandaling kung kailanman bumagsak ang mundo nila sa hinaharap, ay babalikan ni Stella hindi para masaktan, kundi para maalala kung paanong kahit minsan may naging sila sa gitna ng Binondo. Balik sa kasalukuyan, 3 araw siyang hindi pumasok. Ilang ulit nang binalikan ni Stella ang unang date nila sa Binondo. Isang guro sa paaralan ang tumawag at nagtanong kung ayos lang ba siya. Sumagot siya ng pabulong na, oo, pero alam niyang hindi yun ang totoo. Sa totoo lang, hindi niya maalala kung kailan siya huling kumain ng maayos. Noong ika-4 na araw, tumayo siya, dahan-dahan, parang bagong silang na sanggol na inaaral lumakad. Binuksan niya ang aparador at nakita ang ilang gamit ni Gabe na naiwan. Ang leather jacket nitong paborito, ang lumang flight manual na minsan ay binasa niya habang inaantok. Isa-isa niyang inilabas ang mga yon, hindi niya alam kung dapat sunugin, itapon o ibenta. Pero ang ginawa niya, isinara ang kahon, isinulat ang pangalan ni Gabe at inilagay sa storage. Hindi pa siya handang mawala ang lahat, pero hindi na rin niya kayang patuloy na makita ang multo ng kasinungalingan sa bawat sulok ng bahay na yon. Noong sumunod na linggo, bumalik siya sa pagtuturo. Tahimik lang siya sa faculty room, pero kitang-kita ng mga kasamahan ni Stella ang pagbagsak ng katawan niya. Parang nawala ang liwanag sa mga mata niya na dati ay palaging masigla tuwing nagkikwento ng students. Ma'am Stella, okay ka lang po? Tanong ng isang co-teacher. Tumango naman siya. Pagod lang. Pero sa loob niya, hindi lang pagod. Parang giniba ang mundo niya at wala siyang sapat na lakas para muling buuin ito. Dumating ang araw na dumalaw si Gabe sa unit. Hapon noon, habang abala siya sa pagsusulat ng lesson plan, narinig niya itong kumatok. Stella! Pumuntig ang dibdib niya. Hindi dahil sa galak, kundi dahil sa galit. Binuksan niya ang pinto, ngunit hindi siya lumabas. Nakatayo lang si Gabe, parang batang nahuling nagsisinungaling. May dala itong isang brown envelope. Hindi kita papapasukin. Mahinahon niyang sambit. Stella, please, pakinggan mo naman ako. Matagal na akong nakinig sa'yo, Gabe. 7 taon. Ngayon, ako naman. Gusto ni Gabe magsalita pero pinutol siya ni Stella. Paano mo nagawa to? Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung paano magpapaliwanag. Simulan mo sa simula. Tahimik si Gabe, bumuntong hininga. Matagal na kaming tapos nun. Yung babae, matagal ko nang hindi kinakausap. Pero nagkabalikan kami. Hindi ko rin inasahan na makikita ulit kami sa Dubai. May nangyari. Hindi ko rin agad nasabi sa'yo. Natakot ako. Ayokong mawala ka. Pero nawala pa rin ako, hindi ba? Hindi sumagot si Gabe. Alam mo bang, araw-araw akong nagtatanong kung kulang ba ako? Bakit ayaw mong magkaanak? Bakit palagi kang wala? Palagi ako naghihintay, Gabe. Palagi akong umaasa. Napayuko si Gabe. Sana hindi na kita tinulungan noon. Sana hindi ko pinilit na abutin mo yung pangarap mong maging piloto. Kasi paglipad mo pala, iiwan mo lang ako sa lupa. Pero okay na to. At least, hindi ako ang nagkulang. Hindi ako ang nanloko. Walang nagawa si Gabe kundi tanggapin ang bawat salitang ibinato sa kanya. Hindi siya pinapasok, hindi siya niyakap. At sa huling pagkakataon, isinara ni Stella ang pinto, hindi lang sa pisikal na espasyo, kundi sa kabanata ng kanilang buhay. Sa mga sumunod pang araw, dahan-dahang binuhay muli ni Stella ang sarili. Naging mas tahimik siya sa klase, pero mas tumutok sa pagtuturo. Ginamit niyang oras upang muling alalahanin kung bakit siya nagpunta sa Maynila. Hindi para magmahal ng piloto, kundi para matupad ang pangarap niya. Nagpatuloy siya sa master's degree, mas naging seryoso sa pagre-research, at kahit madalas pa rin sumasakit ang loob niya sa tuwing maririnig ang salitang asawa, pinili niyang magpatuloy. Isang gabi, habang naglilinis ng inbox ng email, nakita niyang isang draft na hindi niya kailanman naipadala kay Gabe. Sinimulan niya ito buwan bago ang airport incident. Love, thank you sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi ko man sinasabi palagi pero proud na proud ako sa'yo. Darating din ang araw, tayo naman ang bubuo ng pamilya. Binura niya ito.
Hindi niya na kailangang ipadala ang mensaheng yon dahil ang lalaking pinasalamatan niya noon ay hindi nakarapat-dapat sa alinman sa mga salita niya ngayon. Lumipas ang 3 buwan mula nang tuluyang isinara ni Stella ang pintuan kay Gabriel at sa loob ng 3 buwan na yon, walang araw na hindi sumagi sa isip niya ang araw na nakita niya ito na may kasamang ibang pamilya. May mga araw na tila wala na siyang luha pero hindi ibig sabihin ay wala na rin siyang plano. Hindi siya ang tipong gumaganti gamit ang sigaw. Hindi siya tulad ng ibang babae na ibinababa sa lupa, tatayo lang para sumugod ng sabunutan. Hindi ganoon si Stella. Siya ang babaeng marunong maghintay at kapag dumating ang tamang panahon, hindi siya magdadalawang isip na gumanti. Isang hapon, habang nasa faculty lounge, tinawagan siya ng matagal niya ng kakilala, si Attorney Maricon Lazaro, dati niyang student sa ethics class. Miss Stella, kumusta ka na? Naalala mo pa ba ako? Oo naman, ikaw yung madalas magkating class pero lagi pa rin top 1 sa exams. Pabiro niyang sagot. Tumawa ang abogada. Tama, narinig ko lang sa isang common friend natin tungkol sa asawa niyo, ma'am. Sorry, ex mo pala. Si Gabe. Napakagatlabi si Stella. Anong tungkol sa kanya? Well, sabi nila, may issue daw sa immigration sa bansang pinagtatrabahuhan niya. Isa sa mga flight crew apparently may kasong bigamy. Tumigil si Stella sa pagsusulat. Anong pangalan? Baka naman Gabriel de la Cruz. Tumama. Simula nun, unti-unti nang nabuo ang plano ni Stella. Hindi siya abogado pero matalino siya. At higit sa lahat, marunong siyang manaliksik at mangalap ng ebidensya. Ginamit niya ang kanyang network ng alumni students. May isa na ngayong empleyado sa DFA, isa pa sa NBI, at ang isa nagtatrabaho sa HR department ng airline kung saan dati si Gabe ay piloto. Isa-isa niyang kinuha ang mga dokumento. Marriage contract nila sa civil registrar, baptismal records ng 2 anak ni Gabe sa babae, social media posts na may petsa, photos ng kanilang family vacation, habang kasal pa sila ni Stella. Entry at exit records ni Gabe sa immigration. Lahat yon ay inilagay niya sa isang brown envelope. Sa panahong yon, patuloy pa rin nagpapadala ng mensahe si Gabe. Paawa, pa-victim, may halong pagmamahal at guilt. Pero sa Stella, wala ni isang reply. Puro seen, ignored, archive. Kapag sumagot ako, panalo ka, bulong niya sa sarili. Pero hindi na ako babalik sa impyerno. Hindi nagtagal, nakatanggap si Stella ng tawag mula sa DFA contact niya. Ma'am Stella, confirmed, si Gabriel de la Cruz may multiple entries sa UAE gamit ang spousal visa. Nakarehistro ang babae bilang legal spouse. Samantalang ako ang unang asawa dito sa Pilipinas, mahinahong sagot ni Stella. Exactly, ready ka na bang umaksyon? Natahimik si Stella. Hindi na siya umiiyak, hindi na rin siya galit. Pero buo ang loob niya. Oo, panahon na. Nagsampa siya ng kasong bigamy. Ito ang ipinasa ni Stella sa tulong ni Attorney Maricon. Hindi na ito issue, kaso na talaga ito. Hindi ito simpleng paratang, ito ay batay sa papel, petsa at batas. Habang isinasampa ang kaso, nakatanggap si Gabe ng subpoena habang nasa airport. Napahinto ang biyahe, tila nalunod ang dating matikas na piloto sa biglaang kaguluhan. Tumawag siya kay Stella. Hindi na niya ito blinak. Sinagot niya. Stella, anong ginagawa mo? Justice. Huwag mong sirain ang buhay ko. Ginawa mo na yun sa akin. Hindi mo ba naisip na habang nagbubunyi ka sa ibang bansa, ako'y iniwan mong wasak dito? Hindi mo ba naisip na habang kinikilala mong asawa ang babaeng yon, ako naghihintay, naniniwala, nagsasakripisyo. Hindi ko intensyon na saktan ka. Pero sinaktan mo ako. At ngayon, tatanggapin mo ang consequences. Hindi na ako yung Stella na naghintay sa'yo tuwing gabi. Ako na yung Stella na gumigising sa bawat bangungot na iniwan mo. Hindi pa doon natapos si Stella. Alam niyang nasasangkot ang airline company ni Gabe sa image-based issues. At dahil public figure ang ilang pilot employees nila, isang viral na post ay sapat para ma-freeze ang visa, maapektuhan ang employment at mawalan ng kredibilidad ang isang buong organisasyon.
Pero hindi siya gumawa ng scandalous post. Sa halip, nag-upload siya ng isang blog entry sa Medium platform kung saan ikinuwento niyang story nila ng asawa niyang piloto. Hindi niya pinangalanan si Gabe pero maraming nakakakilala. At sa comment section, "Stella, you're brave. This story broke me. My husband did the same. Thank you for speaking up." Nag-viral ito at hindi lang kumalat sa netizens. Viral sa mga kabaro ni Gabe. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi na muling humarap si Gabe kay Stella. Hindi rin siya nagpakita sa preliminary hearing. Si Stella, mahinahon lang sa courtroom, nakaputing blouse, simpleng slacks, maayos na buhok. Hindi mukhang galing sa giyera pero halatang alam ang laban. Sa isang conference ng mga educators na dinaluhan niya, habang ini-interview siya bilang panel speaker, tinanong siya, "Ma'am Stella, may isang tanong kami. Paano mo nalagpasan ang pinakamalaking pagsubok ng buhay mo?" Ngumiti si Stella. "Ang pagtitiwala ay parang papel. Kapag gumuho kahit anong ayos mo, hindi na babalik sa dati." Patawad bang sagot? Sa lahat ng oras. Minsan, ang tunay na paghilom ay hindi yung pagpapatawad sa nanakit, kundi yung pagtanggap na nasaktan ka at hindi mo nahahayaang masaktan ka ulit ng parehong tao. Nagpalakpakan ang audience, hindi dahil sa drama ng istorya niya, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Makalipas ang ilang buwan, si Gabe ay hindi na makabiyahe. Na-blacklist ito sa ilang airlines at nawala ng license sa ilang bansa. Ang mga anak, naiwan sa pangangalaga ng lola. Ang babae, umalis sa bansa para sa bagong simula. Si Gabe, walang direksyon, gulong-gulo ngayon sa buhay niya. Samantala, si Stella ay nagpatuloy lang sa karera. Naging department head sa kanyang paaralan. Nakatanggap ng scholarship para sa isang education leadership program sa Singapore. At higit sa lahat, hindi niya kailanman ibinaba ang sarili sa antas ng mga nanakit sa kanya. Siya ang babaeng iniwan, ngunit siya rin ang babaeng hindi kailanman gumuho. Kung ang paghihiganti ay isang apoy, hindi ito kailangang maging sigaw o sabunot. Minsan, sapat ng panoorin mong dahan-dahang matupok ang mundo ng taong sinira ka habang ikaw ay tahimik na lumalago, nakatingala at mas buo kaysa kailanman. At ganito ang nangyari kay Gabriel de la Cruz. Matapos ang sunod-sunod na abiso mula sa korte at pagkakabunyag ng kanyang panloloko sa publiko, na blacklist si Gabe sa halos lahat ng kilalang airline sa bansa. Sinubukan nitong makahanap ng ibang trabaho sa ibang bansa bilang freelance pilot pero walang employer ang gustong kumuha ng may kasong bigamy. Lalo't may kalakip na media scandal ang pangalan niya sa internet. Minsan, may pilot job order siya sa India pero kinansela rin. Isa pang airline sa Qatar, umatras din ng may anonymous tip galing mismo sa vlog ni Stella. Ang dating lalaking abalang-abala sa pagbuo ng mapa ng kalangitan, ngayon ay walang direksyong maliparan. Sa Dubai, doon nagpunta si Gabe dahil naroon ang babae niya. Si Christine, isang dating OFW na nagsimula bilang flight attendant. Nakilala si Gabe sa training camp noon. Akala niya noon ay siya ang tunay na asawa. Akala niya siya ang pinili. Pero nang magsimula ng mawala ng trabaho si Gabe, unti-unti na rin nag-iba ang ugali niya. "Christine, ako munang mag-aalaga sa mga bata. Hanap ka muna ng trabaho," sabi ni Gabe habang may hawak na resume. Paano to? Wala kang trabaho? Wala kang permit? Hindi rin pwede mag-aral ang mga bata kung wala kang maipakitang employment. Singhal ni Christine. "Tutulungan mo naman ako. Hindi mo ba ako mahal?" "Gabe, hindi kita minahal para lang maging problema. Hindi kita pinili para maging pasanin." Tumahimik si Gabe. At sa huling gabi ng Abril, iniwan ni Christine si Gabe. Kasama ang dalawang anak. Si Gabe na dating pinupuri sa cockpit, ngayon nasa loob ng isang maliit na studio-type room sa Deira. Nagpapakain ng itlog sa dalawa niyang anak gamit ang huling 5 dirham sa bulsa. "Papa, kailan ka na uling mag-work?" tanong ng anak. Malapit na," sagot niya kahit wala siyang ideya kung kailan. Dati siyang lumilipad sa ulap. Ngayon hindi niya na kayang lumabas ng bahay nang hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pamasahe. Hindi niya alam kung bakit naging ganito ang buhay niya. O baka nga alam niya.
Masyado siyang nagtiwala na mananatiling bulag si Stella. Sa Pilipinas, habang tuluyan ang gumuho ang mundo ni Gabe, si Stella na may unti-unting umaakyat sa rurok na hindi niya kailanman inakalang mararating. Naging guest speaker siya sa ilang women's conferences. Hindi dahil sa issue ng kabit, kundi dahil sa kanyang resilience at contribution sa edukasyon. Nakatanggap siya ng grant mula sa isang international organization na naglalayong suportahan ang mga public school educators na may impact sa kanilang komunidad. Isang araw, habang nakaupo sa may veranda ng maliit niyang bahay sa Antipolo, may hawak siyang tasa ng kape, laptop at isang blankong dokumento sa harap niya. Title, Bakit Hindi Mo Ko Sinama sa Paglipad? Ito ang sinimulan niyang isulat, hindi para sa closure, kundi para sa pag-ibig sa sarili. Hindi ito blog post, kundi isang libro, isang memoir, isang kwento ng muling pagbangon. Sa totoo lang, kahit noong bata pa siya, ay mahilig na siyang magsulat ng mga kwento at tula. Tuwing may problema siya sa probinsya, sinusulat niya ito sa likod ng papel. Pero nang lumuwas siya ng Maynila at naging abala sa pagtuturo, natabunan niya ng realidad. Ngayon, habang nagsusulat ng kabanata sa laptop, muli niyang naramdaman ng bata sa kanyang loob, puno ng takot pero may lakas. Lumaon, pinagsama niya ang tula, sanaysay at personal na essays. Hindi niya planong i-publish, gusto niya lang ilabas. Pero isang dating estudyante niyang naging editor ang nagbasa nito at halos mapaluha. Ma'am Stella, this needs to be read by every woman who thought she wasn't enough. Isang buwan matapos yon, pinirmahan niya ang kanyang unang book deal. Title, Stella, Kwento ng Pagkawalan at Pagkatagpo sa Sarili. Hindi ito naging best-selling overnight, pero unti-unti itong kumalat sa mga mambabasang uhaw sa tunay na kwento. Sa mga babaeng iniwan, pinangakuan, niloko, at higit sa lahat, sa mga babaeng piniling buuin ng sarili kahit wala nang natirang piraso. Samantala, sa Dubai, natanggap ni Gabe ang isang package, isang kopya ng librong isinulat ni Stella. Walang sulat, walang mensahe, walang galit. Tahimik pero matalim, binuklat niyang pahina. Minsan, ang ganti ay hindi kailangan ipagsigawan. Minsan, sapat na makita ng taong nanakit sa iyo kung gaano ka nakalayo mula sa panahong kailangan mo pa siya. Napahawak siya sa kanyang mga mata, habang umiiyak ang kanyang anak sa tabi dahil wala ng gatas. Hindi nagtagal, natanggap niyang balita na tinanggap ang libro ni Stella sa Asian Literary Awards bilang finalist sa category ng personal nonfiction. Hindi dahil sikat si Stella, kundi dahil totoo ang boses niya. Isang gabi, habang nasa award ceremony si Stella, nakasuot ng simpleng navy blue na dress, naka-microphone at kinikilala ng mga kapwa manunulat, walang paglagyan ng tuwa niya. Hindi dahil panalo siya, kundi dahil alam niyang kahit gaano kasakit, pinili niya na hindi magpatalo sa lungkot. Matapos ang ceremony, bumalik siya sa kanyang unit. Tinanggal ang heels, nagbihis ng pambahay at naupo sa harap ng salamin. Wala ng wedding ring sa daliri, annulled na ang kasal, wala ng litrato nila ni Gabe sa sulok ng bookshelf. Ang tanging naiwan lang ay ang sarili niya. Pero ang babaeng nasa salamin ngayon ay hindi na si Stella na naghintay ng tawag mula sa airport. Hindi na si Stella na pilit kinukumbinsi ang sarili na sapat na siya. Siya na si Stella, babaeng bumuo ng mundo gamit ang sarili niyang mga kamay. May dumating na email mula sa school. Tinanggap na siya bilang full-time faculty sa isang university, kung saan siya na rin ang magiging supervisor ng bagong batch ng education interns. Isang posisyon na dati pinangarap lang niya habang humihigop ng instant coffee sa faculty room. May kasamang email pa mula sa publisher. Iniimbitahan siyang magsulat ng pangalawang libro. This time, tungkol naman sa kanyang teaching journey. Hindi niya napigilan ang pagngiti at sa dulo ng inbox, may isa pang mensahe mula kay Gabe. Subject, patawad, hindi ko nahihilingin ang pagbabalik mo. Binuksan niya ito. Hindi ko alam kung mababasa mo pa to, pero kung sakali, gusto ko lang sabihin na ikaw ang babaeng hindi ko kailanman kayang pantayan. Hindi kita hiningi noon para sa akin, pero sinayang ko ang pagkakataon. At ngayon, pinapanood ko na lang mula sa malayo kung paano ka naging ikaw. Hindi para humingi ng kapatawaran, gusto ko lang sabihin, salamat,
sa pagmamahal, sa paumanhin, sa lahat ng sakit. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagalit, ngunit hindi na rin siya nasaktan. Tapos na ang kwento nila. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa kahabaan ng UP Diliman, bitbit ang manuscript ng pangalawa niyang libro. Nakasalubong niya ang isang estudyanteng umiiyak sa waiting shed. "Miss, okay ka lang? Iniwan po ako ng boyfriend ko. Ang sakit-sakit po." Tahimik si Stella. Umupo sa tabi niya, iniabot ang panyo. "Alam mo, minsan masakit dahil akala natin sila na ang dulo ng kwento natin. Pero ang totoo, chapter lang sila. Tayo pa rin ang may hawak ng ending." "Paano niyo po nalaman yan?" Ngumiti si Stella. "Sapagkat ako rin iniwan noon, pero hindi ako natapos doon." At sa huling pahina ng kanyang bagong libro, isinulat niya, "Ang babaeng iniwan ay hindi kawawa, kundi malakas. Ang babaeng niloko ay hindi marupok, kundi mapagbigay. At ang babaeng piniling mahalin ang sarili ay siya ang tunay na malaya." 3 taon na ang lumipas, 3 taong tahimik ngunit makapangyarihan. Walang iskandalo, walang sagutan, walang panggugulo mula sa mga multo ng nakaraan. Sa halip, ang mga taon ay puno ng pananahimik na may saysay. Ang klase ng katahimikan na dumarating kapag napalaya mo na ang sarili mo sa kung sino man ang minsang kumitil sa'yo. At si Stella, o mas kilala na ngayon sa panulat na Stel, ay isa ng kilalang pangalan sa mundo ng edukasyon at literatura. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga bansang may komunidad ng mga overseas Filipino workers. Ang kanyang unang libro ay naisalin sa 3 wika. May stage play adaptation na ito at sa isang kilalang teatro sa Maynila. At sa kasalukuyan, may negosasyon para sa isang pelikulang based sa kanyang kwento. Pero higit sa lahat, mas minahal siya ng mga mambabasa dahil hindi siya umarte na biktima. Hindi rin siya ipininta bilang perpektong bayani. Siya ang babae na nasugatan pero piniling hindi humugot ng sandata. Sa halip, kumuha siya ng panulat. Ladies and gentlemen, please welcome our keynote speaker for the ASEAN Women in Literature Summit, Professor Stel. Malakas ang palakpakan habang umakyat si Stella sa entablado ng isang convention hall sa Singapore. Nakaitim siyang power suit, nakaayos ang buhok, at may suot na pares ng hikaw na regalo niya sa sarili. Tumindig siya sa likod ng podium, ngumiti at nagsimula. 3 taon na mula nang sinulat ko ang kwento ng pagkawala at pagkatagpo sa sarili. Pero kahit may mga pagsasalin, parangal at mga pagbati, para sa akin, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Kaya mo bang mahalin ang sarili mo kahit hindi ka pinili ng taong minahal mo ng buo? Ngayon, masasabi ko, oo, kaya ko at kaya mo rin. Umulan ng palakpakan para kay Stella. May mga ilan na tumayo pa, gustong-gustong sinabi niya. Sa parehong taon, sa isang maliit na forum sa New York na inorganisa ng isang diaspora writing community, muling nahanap ni Stella ang sarili sa panibagong yugto ng buhay. Doon niya nakilala si Dr. Adam Reyes, isang psychiatrist, writer din at advocate ng trauma recovery through writing. Mahinahon magsalita, tahimik tumawa, palaging handang makinig. Hindi ito kasing intense na Gabe, wala itong malalalim na drama o malalaking pangako. Pero si Adam, sa simpleng paraan ipinakita ang klase ng pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan. Isang pagmamahal na nagpapatibay, hindi nang lalamon. Nagkape sila sa isang book cafe sa Brooklyn. Naglalakad sa Central Park sa Taglagas. Nagsulat sa tabi ng lake habang pareho silang tahimik. Hindi ako lalaki ng mga malaking salita, Stella. Pero kung hahayaan mo, gusto kong tahakin ang buhay kasama mo kahit hindi natin alam ang dulo. Minsang sabi ni Adam. Pagbalik niya sa Pilipinas, makalipas ang 6 na buwan, sumunod si Adam. Dito siya nagtayo ng sarili niyang mental health center. Habang si Stella, itinuloy ang kanyang teaching and writing career. Nagtagpo ang dalawa sa isang panahon ng healing, sa edad nilang pareho'y lampas 30. Wala na silang ilusyon ng perpektong relasyon, pero meron silang respeto at isang pangarap na magkasama nilang haharapin ang mundong minsan nang binali sila. Sa 2 taon ng kanilang relasyon, napag-usapan nila ang pagbuo ng pamilya. Sa una, wala ito sa plano ni Stella.
Pero isang araw, habang nasa lecture siya tungkol sa parenthood in trauma survivors, napaiyak siya sa simpleng linya. Ang isang bata ay hindi laging bunga ng kasalanan, minsan sila ang pinakamatapang na panimula. At doon niya napagtanto, handa na siya. Hindi para palitan ng lahat ng nawawala sa kanya, kundi para bigyang saysay ang natitirang pagmamahal sa puso niya, na ngayon ay handa ng ipasa. Makalipas ang 9 na buwan, ipinanganak niya si Ira. Isang batang babae na may matatalim na mata, maputing balat at mapagmasid na ekspresyon. Hindi man sila kasal ni Adam, pinili nilang magkasamang palakihin sa Ira. Pero gaya ng maraming realidad sa buhay, hindi lahat ng simula ay nagtatapos sa kasunduang habang buhay. Sa 3 taon ng anak nila, si Adam ay kailangang bumalik sa Amerika upang asikasuhin ang kanyang ama na may malubhang sakit. Sinundan ito ng offer sa isang top research university, isang posisyon na hindi niya na kayang tanggihan. Pinili ni Stella na manatili sa Pilipinas, para kay Ira, para sa mga aklat, para sa mga estudyanteng umaasa sa kanyang presensya. Hindi sila nag-away, walang sigawan, walang pagtataksil, walang pag-iwan pero may pagbitaw. Isang tahimik na paalam. Thank you for the time we shared, Ani Adam habang yakap si Ira sa airport. and thank you for reminding me how it feels to be loved without being broken. Sagot ni Stella, may luha ngunit matatagang tinig. Lumipas ang buwan, si Stella ngayon ay may sariling publishing house. Tinutulungan ng mga babaeng manunulat na ilathala ang kanilang mga kwento. Nagtuturo pa rin siya sa universidad, may podcast, may mga librong patuloy na binabasa. May anak na araw-araw gumigising sa kanya ng, "Mama, kwento ka ulit?" At sa mga oras na tahimik ang gabi, binubuksan niyang laptop. Minsan, nagsusulat. Minsan, nanonood lang ng cartoons kasama si Ira. Minsan, wala siyang ginagawa. At yon ang pinakamahalaga. Dahil dati, puno siya ng tanong, ngayon kontento na siya sa katahimikang may kasamang anak na nakayakap sa kanya. Isang araw, habang nasa isang book signing sa mall, may naramdaman siyang presensya sa gilid. Isang lalaki, may dalang libro. Stell, Nag-angat siya ng mata. Si Gabe, payat, may kunot sa noo, may mata na tila naglalakad sa alaala. May dalang libro, ang kanyang memoir. Hindi siya nataranta, hindi siya nagalit. Tumango siya at kalmado. "Hello, Gabriel." Tahimik ang paligid sa pagitan nila, kahit maingay ang mall. binabasa ko ang libro mo. Sakit pala, no? Kapag binabalik ka ng mga hindi mo na may tatama. "Hindi ko yan sinulat para sa'yo." Alam ko, pero natamaan pa rin ako. Hindi siya sumagot, tumitig si Gabe sa kanya. Masaya ako para sa'yo, sa inyong mag-ina. Napangiti si Stella. "Salamat." At tuluyang naglakad si Gabe papalayo. Wala ng pag-ibig, wala ng galit, wala ng kapangyarihan, wala na siyang epekto. Gabi na nang makauwi si Ira. Habang nagbabasa siya ng bedtime story, napayakap si Stella sa anak. Sa isip niya, napakaraming yugto ng buhay ang nalakbay niya bago makarating sa puntong ito. Hindi niya nakuha ang panghabang buhay na relasyon, hindi niya napanatili ang lalaking minahal niya noon, ni ang lalaking minahal niya kalaunan. Pero ang sarili niya, ang babaeng pilit bumangon sa gitna ng pagkawasak, yon ang hindi niya kailanman iniwan. At ang anak niyang natutulog ngayon sa kanyang dibdib, yun ang patunay na kahit ilang beses kang iniwan, minsan ang Diyos ay nagbibigay ng isang kaluluwang darating para ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman naging kulang. Sa dulo ng kanyang bagong libro, isinulat niya, ang babae ay hindi kailangan ng prinsipe upang mabuo ang sarili niyang kaharian. Minsan sapat na ang papel, panulat at pag-ibig sa sarili, at ang sanggol na sa'yo'y tatawag ng mama, kahit kailan mo lang natutunang mahalin muli ang mundo. At si Stella, siya na ngayon ang babaeng hindi lang iniwan, kundi babaeng pinili ang sarili, at sa huli, siya rin ang nanalo. Mabilis lumipas ang ilang taon. Recognition Day sa paaralan ni Ira. "Ira Dominguez Cruz Reyes with high honors," sabi ng guro nito. Malakas ang palakpakan sa loob ng maliit pero punot makulay na auditorium ng private school sa Antipolo. Tumayo si Ira, 7 taong gulang, naka-braided hair at may suot na light pink na medal sash.
Batika siyang naglakad paakyat sa entablado. Hawak-hawak ang kanyang medals at certificate. Sa gitna ng audience, napangiti si Stella habang pinipindot ang phone camera. Sa tabi niya, nakatayo si Adam. Tahimik, may bitbit na sunflower bouquet at masaya ring nakatingin sa anak nila. Hindi sila magkahawak ng kamay, pero pareho silang naroon, buo, present at mahinahon. Pagkatapos ng programa, nag-picture taking sa harap ng stage. "Ma, ang dami kong medals!" Hiyaw ni Ira habang yakap ang leeg ni Stella. "Nak, ang galing-galing mo talaga. Hindi na ako magugulat kung ikaw na ang susunod na sumulat ng nobela ko." Sagot ni Stella, hinalikan ang noo ng anak. "Dad!" Sigaw ni Ira. Lumapit si Adam at inabot ang bouquet. "Para sa pinakamagaling na estudyante sa buong mundo." "Hala, favorite ko, sunflower." Sabay yakap ng bata. "Mama, isama natin to sa altar ha? Please." "Of course." Sagot ni Stella, sabay tingin kay Adam. "Thank you. Sobrang na-appreciate ko na nandito ka." Ngumiti si Adam, hindi pilit, hindi bitin, buong buo. "Sabi mo nga dati, kahit anong mangyari, anak pa rin natin siya. Hindi pwedeng kalahati lang ang pagmamahal." Tumango si Stella. "And you never failed." Habang kumakain sila sa paboritong dim sum place ni Ira sa may Marcos Highway, nagsimula ng magkulitan ang mag-ama. Si Adam, binapaspell ang encyclopedia, habang si Ira, todo effort sa bawat letra. Si Stella, tahimik lang, pero masayang pinagmamasdan ng dalawa. Sa totoo lang, may mga tanong pa rin paminsan-minsan. Paano kaya kung hindi sila naghiwalay ni Adam? Paano kaya kung hindi siya iniwan ni Gabe? Paano kung may happy ending na may partner sa tabi? Pero sa harap ng anak niyang kumakain ng siomay, habang umiiyak, habang tumatawa, alam niyang hindi laging kailangan ng perfect ending para masabing masaya siya. Minsan, sapat na ang mapayapang kwento. Pagka-uwi sa bahay, si Adam ang nagbuhat ng mga medal at regalo ni Ira. Pagkalabas ni Adam, saglit siyang huminto sa pinto. "Stella, alam mo, sa huli hindi tayo 100% na nagkasundo. Pero sa lahat ng naging desisyon natin, si Ira ang pinakatama." Napangiti si Stella. "Totoo. At kahit wala ako araw-araw, salamat dahil binigyan mo siya ng isang mundong hindi kailangang punuin ng sakit ng mga magulang. Ikaw rin, thank you for choosing to stay present kahit wala ka na sa tabi." Nagkatitigan sila. Hindi ito yung titig ng mga taong may iniisip na balikan. Ito yung titig ng mga taong buo sa kanilang desisyon at buo rin sa respeto para sa isa't isa. Sa gabing yon, habang natutulog si Ira sa tabi niya, binuklat ni Stella ang kanyang bagong notebook. Sumulat siya ng isang linya. Ang kwento ng pagmamahal ay hindi laging tungkol sa sila. Minsan ito ay tungkol sa kung paanong ang dalawang pusong hindi nagkatuluyan ay piniling magkaisa para sa isang batang higit pa sa bunga ng dating pag-ibig. Siya ang bunga ng kabutihan. At habang ino-off niya ang bedside lamp, niyakap niya si Ira ng mahigpit. Walang Gabe, walang Adam, walang dapat sana. Ang meron lang, isang batang lumalaki ng buo at isang inang natututong mahalin ang bawat kapiraso ng sarili kahit paminsang binuo at binaling ng iba. Ang kwento ni Stella ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagbabalik o paghihigante sa paraang magulo o marahas, kundi sa tahimik at marangal na pagpili ng sariling kapakanan. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanan ang taong minahal mo ng buo ay hindi pala karapat-dapat sa'yo. Ngunit sa halip na manatili sa pagkasira, mas pinili ni Stella na buuin ang sariling muli gamit ang talino, dignidad at pag-ibig sa sarili. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa forever, pero maaari itong magtapos sa pagpapalaya. Sa kwento ni Stella, ipinakita niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng kapareha, kundi sa kapayapaan sa puso at layunin sa buhay. At sa huli, ang pinakamagandang klaseng pagmamahal ay yung natutunan mong ibigay muli, una sa sarili at pagkatapos ay sa isang inosenteng buhay na handang yakapin ang mundong minsang sumugat sa'yo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.